China binanggit na pumasok daw sa teritoryo nila ang United States of America, na ito ang isa sa mga nagpasabog ng galit ng China kontra sa United States of America. China says it has driven away a U.S. warship that had entered its territorial waters. The Chinese military says a guided missile destroyer Milius illegally intruded in waters around the Paracel Islands in the South China Sea. Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Tila baga aso't pusa na nag-aasaran ang United States of America at ang China sa pagpasok sa mga teritoryo nito. At naalala ko pa ang habulan ng mga bata at labanan na tila baga nagbibigay ito ng mas matinding tensyon at pagkatakot sa buong mundo. Nagbigay ng pahayag ang China dahil sinabi nila na illegal daw na pumasok ang isang barko ng digmaan ng United States of America sa mga tubig sa timog dagat ng China. Sinabi ng US Navy na ang USS Gabriel Keywords ay naglalakbay ng mga karaniwang operasyon sa di na pagkakasundo ang taang tubig na halos ang lahat ng ito ay inaangkin ng Beijing bilang kanilang teritoryo. Sinabi ng militar ng China ngayong Lunes na iligal na pumasok ang isang barko ng digmaan ng United States malapit sa Second Thomas Shoal, isang atol sa timog dagat ng China na inaangkin at pinagagawa ng Pilipinas at China. Sinabi ng Southern Theater Command ng China na nagpadala ito ng isang puwersang pandagat upang sundan at bantayan ang USS Gabriel Keywords, isang littoral combat ship na idinisenyo para sa operasyon malapit sa baybayin, at inakusahan ang Estados Unidos na nagpapataas ng tensyon sa rehiyon. Sinasalakay ng United States ang soberanya at kaligtasan ng China. Binuburobot daw ang kapayapaan at katiyakan sa rehiyon at lumalabag daw sa international na batas at ang pangunahing pamantayan ng international ugnayan. Ito rin sabi sa isang pahayag sa opisyal na WeChat account ng Southern Theater Command. Itinanggi naman ito ng US Navy ang pag-aakusa ng China. Sinabi na ang USS Keywords ay naglalakbay ng karaniwang operasyon sa pandaigdigang tubig sa timog dagat ng China na naaayon sa international na batas. Kada araw, ang US 7 Fleet ay nag-ooperate sa timog dagat ng China tulad ng kanilang ginagawa sa loob ng dekada. Sinabi ni Deputy Public Affairs Officer Christina Widerman sa NBC News sa pamamagitan ng email. Ang mga operasyon ay nagpapakita na nangangako tayo sa pagtupad sa isang malaya at bukas na Indo-Pasipikong rehon. Inangkin ng China ang halos lahat ng timog dagat ng China, isang mahalagang ruta ng pagpapadala ng saganang likas na yaman. Sa kabila ng isang hatol ng isang pandaigdigang tribunal noong 2016 sa The Hague na nagsasabing walang legal na batayan ang kanilang mga hinihingi. May iba't ibang teritorial na hinihingi ang Taiwan, Brunei, Malaysia at Pilipinas, gayon din kasama na dito ang Vietnam, sa rehiyon na nagbibigidaan sa mga alitan sa China at sa isa't isa. Inaakusahan ng China na nang-aasar daw at nag-i-intimidate ang mga bansang ito, lalo na ang United States of America, dahil hindi raw nila kinikilala ang soberanya at teritoryo ng China. Ayon sa hatol noong 2016 na hindi kailanman nire-recognize ng Beijing ang Second Thomas Shoal, ay nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Nagkaroon ng multiple na pagtutunggalian sa lugar ang China at Pilipinas. Isang kasunduang may militar na itinatag na outpost matapos na sadyang itabo ito ng gobyerno ng Pilipinas noong 1999. Nitong weekend, nagpadala ang Pilipinas ng 2 barko ng Coast Guard sa isang ibang bahura malapit sa kanilang baybayin na sinabing niyayakap ng China ng higit sa 135 na bangka. Sinabi ng Chinese Foreign Ministry ngayong Lunes na teritoryo ng China ang bahura at makatarungan at iligal ang operasyon ng mga sasakyang pandagat ng China sa lugar. Ang tanong ay, sino nga ba ang tunay na nagmamay-ari ng mga teritoryong ito? Mang-awit 24 verse 1, ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito ang sanglibutan at silang nagsisitahan dito. Kaibigan, napakalinaw sa banal na kasulatan na ang tunay at katanging-tanging nagmamay-ari ng ating mundo ay walang iba
kundi ang ating Panginoong Diyos lamang. Siya ang tunay na nagmamay-ari ng ating mundo. Kaya nga naman, walang karapatan tayong mga tao na pag-agawan ang mga teritoryo meron tayo sapagkat hindi natin talaga ito pagmamay-ari. Kaya nga naman ipasakop natin ang ating buong puso, ang ating buong buhay sa ating Panginoong Diyos dahil hindi lamang ang lupa ang ating mamanahin. Mateo 5 verse 3 and 5. Mapapalad ang mga mapagkumbabang loob sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang maaamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Kaibigan, sino ang magmamana ng langit ang lupa? Sila ang mga taong mapagkumbaba na hindi inaangkin ang mundo. Silang mga tao na maaamo at hindi kaya makipag-away. Kaibigan, tayo nawa ay manatiling tapat sa ating Panginoong Diyos na magkaroon ng pagkaamo at mapagkumbabang kalooban na katulad ng ating Panginoong Kristo. Purihin ang ating Panginoong Diyos at nawa hilingin natin na ang ating Panginoong Kristo ang siyang tumira sa ating mga puso mula ngayon upang sa ganon tayo magkaroon ng pagkaamo at mapagkumbabang loob. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo pong pagmamahal sa amin. Salamat po Panginoon sa inyo pong patuloy na pag-iingat sa amin. Bigyan kami Panginoon ng karakter ng aming Panginoon Kristo na siya nawa Panginoon ang manahan sa aming mga puso upang sa ganon ay magkaroon kami ng maamo na pagkatao at mapagkumbabang loob. Hindi po dahil gusto po naming manahin ang langit at lupa, kundi dahil gusto po namin na makapiling ang aming Panginoon Kristo panghabang buhay, na siya pong nagbibigay sa amin araw-araw ng tunay na kagalakan at tunay na pagmamahal. Salamat po Panginoon sa iyo pong pagmamahal at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito aming samatiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.